Hello mga ka-people! Ang lulutuin ko for today ay gulay with sardinas. At ang rekado ko po, bawang sibuyas. Pichay po siya at mustasa. Ito pong mustasa nga nabili ko ay 15 pesos. Dati po 10 piso lang to. 2 tali nga mustasa. Ganyan, 2 piraso lang laman. At ito ang pichay, ganun din. Malaki talaga pagkaibahan dito sa Manila at sa probinsya. Sa probinsya po, hindi ka nabibili ng gulay kung masipag ka lang magtanim. At nag-request po yung anak ko nga corn beef daw ang iloloto ko. Hindi po to sponsor ha, pero sana din. At yung corn beef, haluan ko po ng patatas. Ano ba yan? Nakikita pa yung sardinas nga 25 pesos. Yung 5 sardines, yun yung 25. Pero yung mega sardines, 27 na po sa tindahan. Nagmamahala na po lahat. Nagtataasan na po sila. Ako na lang hindi pa tumataas. Pero bago po ang lahat, magsasaing muna po ako. Para pag naluto na po yung niloloto kong ulam, luto na din po yung kanin. Kasi ito yung kapartner sa ulam. At ito pong pitsay nga binili ko, ibababad ko muna sa asin na may tubig para mawala po yung mga bakterya at mga chemicals nga nakadikit po sa pitsay. Po, nakasaing na po ako. At hinihiwa ko na din po ang pitsay kaya nababad ko na po to ng 5 minutes. Ano ba yan? Nahagip na naman yung sardinas nga 25 pesos. At ito pala yung sahog ko sa gulay. Bawang, sibuyas. Ang bawang po nagmamahal. Ang sibuyas po mahal na po. At patatas nga hiniwa-hiwa ko na ng maliliit. Pesos po yung isa sa sibuyas. Ganito po ako magluto ng corn beef nga may patatas. Lalagyan ko po ng itlog. 3 piraso lang po, pangdagdag na po para dumami-dami po at makasya po sa amin. Kasi gusto ng mga anak ko yon ang corn beef. Nagbabati na po ako ng egg. Pinabati ko po siyang mabuti kasi nilalagyan ko po siya ng konting asin. Isang dakot lang po nga asin, guys. Batihing mabuti para di mamuo yung asin. Yung patatas po pinalambot ko na sa konting tubig. Ganito po ako magluto ng corn beef. Hindi ko ginigisa yung patatas. Lagyan ko lang po siya ng konting tubig. Ayun, hagip na naman yung corn beef sa kamera. Ganito guys, hanggang lumambot. Palambutin ko muna yung patatas bago ko ihulog yung corn beef at egg. At yung patatas po, hindi ko po ginisa. Nilagyan ko lang po ng konting tubig para lang siya lumambot. Kaya hindi ko po nilagyan ng mantika ang patatas. Kasi po, yung corn beef may mantika na po siya. Baka unang kagat, mantika agad. Kaya tubig na lang po ang nilagay ko hanggang lumambot. Haluin ko lang siya ng haluin para lumambot. At yung kawali ko guys, wag yung pong tingnan kasi maitim po siya. Ganun talaga yung kulay ng kawali namin. Pero wag nyo na lang po pansinin. Sa wakas nag-brown na din po yung patatas. Lumambot na din siya. Sa wakas ng 100 years ng paghihintay. Ayun, binuksan ko na din po yung corn beef. 5-5 Carne Norte. Naku, sinabi ko pa talaga yung brands. Pero yung talagang piborito po ng anak ko. Kasi yung ibang corn beef napakamahal. Ito lang ang mura-mura. At pasok sa budget po namin. Ayun, sinimot ko ng sinimot. Kasi sayang naman po. Kaya siguraduhin ko po nga walang naiwan nga corn beef sa loob. Sinundot pa talaga ng kutsara. Ayun guys. Nahalo ko na po. Simot ko na din po yung corn beef. Ayun, hinugasan pa yung lata ng corn beef. Ipasin mo na ng 15 minutes bago haluin. Hindi, bero lang po guys. Nagpapatawa lang po ako para tanggal stress. Nilagay ko na po yung egg. Yung itlog po na 3 piraso nga binati ko. At nilagyan ko po ng konting asin. Pasensya na kayo guys sa boses ko. Madaldal talaga po ako. Ganito po talaga ako lalo na po pag boring at stress na stress sa buhay. Pero kung ma-meet nyo po ako sa personal, masaya akong kausap at palabirong tao.
Ganun po ang ugali ko sa personal. Ayun, hinahalo ko na po yung corned beef kasi po yung mga anak ko nagugutom na sila. Sa panahon ngayon po guys, bawal po tayo ma-stress. Kaya kung may problema po, idaan niya lang po sa tawa at biro ang lahat. Kasi life is short, dapat laging happy. Mabilis din lumilipas ang araw at ang oras, pati buwan. Parang tao din, ang bilis tumanda. At alam ko din, ang tao din lumilipas din sa mundo. Kaya ang maiiwan niya dito sa mundo ay ang alaala. Kaya tayong mga buhay pa, gumawa tayo ng maraming alaala, magandang alaala. Para pag wala na po tayo, magandang alaala ang naiiwan natin sa mga nakakaalala sa atin. Joke lang po yon, pwede din totohanin. Bawal magseryoso guys. Nilagyan ko na po ng mantika ang kawali. Kunting mantika lang po. Yung makaluto lang po sa bawang. Kaya ako kung magluto ako, matipid po ako sa mantika. Siguro ang isang bote, isang linggo lang yun. Hinalo-halo ko na po hanggang mag-color brown na po siya. Bago ko po ilalagay yung iba pang mga sangkap. Gusto ko po sanang magluto ng pangmayaman na ulam. Kaya lang po, di pa po ngayon. Mag-ipon pa po ako. Kasi sa ngayon, tama lang nga budget ang hawak ko. Kailangan kong tipirin sa isang linggo. Hanggang makasahod na naman yung papa namin. Ang hirap talaga mag-budget guys. Lalo na po ngayon, nagmamahala na po yung mga bilihin. Dati po, nung mura pa po ang mga bilihin, yung 300 nga pira nyo po, maghapon na po yung budget. Pero ngayon po, ang mahal na po ng mga bilihin, yung 300 niya pera nyo hanggang tanghalian na lang po. Lalo na po marami po kayong kumakain. Kaya ito lang muna yung nakayanan namin. Ang importante lang po, laging may gulay. Kasi bawal po magkasakit. Sa panahon po ngayon, kung magkasakit ka po na wala kang pera, hindi ka po asikasuhin ng ospital at doktor. Hayaan ka po nila. Mahalaga sa kanila yung down payment. Naranasan ko po yan dati nung nagkasakit yung papa namin. Nga walang-wala talaga kami. Alam niyo po sa totoo lang, 5 ospital po yung nilapitan ko. Hindi po kami tinanggap kasi ambulansya po ng barangay ang sinasakyan po namin. Lalo na po yung private na ospital. Parang maliitin ka po nila. Pag nakita ka pong gusgusin at hindi maganda ang kasuotan mo, tanggihan ka po agad. Sasabihin nila, baka di mo ma-afford dito, mahal-mahal ng bayaran dito. Kahit naghihingalo na po yung pasyente, unahin talaga nila yung down payment mo. At kung walang-wala ka talaga, tatanggihan ka agad. At sabihin nila sa'yo na wala na pong bakante. Pero sa totoo lang po, ang dami pa pong bakante. Yun lang po ang sinabi nila sa'yo kasi natakot sila nga baka hindi ka makabayad sa ospital. Pero hindi pa rin kami pinabayaan ng Panginoon. May isang ospital na public, yun ang tumanggap sa amin. Na-aksidente po nung time na yun yung papa namin. Yung asawa ko po. Walang iba po ang ospital ng Maynila. Doon po kami napadpad. Sa awa ng Panginoon, inasikaso naman agad yung asawa ko. Kaya yun, nakaligtas siya. At believe nga po ako sa mga doktor at nurse doon. Napakabait. At wala po kaming binabayaran sa ospital. Yung binabayaran lang po namin yung resita po. Mga binibili po namin sa labas. Yun lang po. Hindi ko talaga malimutan ang karanasan po namin. At doon ko din napatunayan kung walang-wala ka talaga. Talagang walang tatanggap sa'yo. Mahalaga po dito sa mundo ang pera. Kung wala kang pera, napakaawa-awa mo tingnan. Bakit kaya ganun yung ibang tao? Pero sa mata ng Diyos, pantay-pantay po tayong lahat. Walang mahirap at mayaman. Lahat po tayo dito sa mundo mawawala. At itong mga bagay at nakikita natin sa mundo ay panglipas oras lang. Ayun guys, luto na pala lahat. Kakain na po kami. Pinakita ko po sa inyo yung napakaluto nga chicharon. At yung gulay nga niluto ko. At bagong luto nga kanin. Lord, thank you po sa pagkain. Kumain na po si Baby GR namin. Kanina pa po itong nagugutom. Apura ng apura na at silip-silip sa akin kung kailan ba maluluto yung niloloto ko. Sabi niya okay daw, masarap. Binubula mo na naman si mama.
Para mamaya pagkatapos mo kumain, makahingi ka ng pambili ng candy. Napakahilig po niya sa candy. Kaya naubos yung ngipin.